Good morning. Amen. Sige po, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? And samantalahin na po natin to para mabati rin natin ang ating katabi. Pakibati po ng magandang umaga ang inyong mga katabi. Amen. And masaya po tayo po nandito sa tahanan ng Panginoon. At pag tayo po ay pumupunta dito, tayo po ay nagpupuri at ready po tayong tanggapin ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen. Sige, minsan papalakpakan po natin ng Panginoon. Amen. And ako po ay may mabilis na tanong sa umaga pong ito na sana may mabilis ding pong sagot. Ano po ba yung aking mabilis na tanong? Gusto niyo po bang yumaman? Pwede ko bang makita ang mga kamay na gustong yumaman? Amen. May sigaw pa po yung iba. Gusto po nating yumaman. At ito po ang default ng tao. Tayo po ay nananalangin na pagpalain tayo ng Panginoon. Gusto po nating yumaman. At dahil sa kagustuhan po nating yumaman, tayo po ay madaling makapaniwala. Gugustuhin po natin ito. At may mga naniniwala po dito, may mga somehow nagpapadala po sa mga ganito pong promotion. At alam po natin na ang dulo po niyan ay yung hindi magandang pangyayari. Ano po ba yung word sa dulo niyan? Yan po ay nagiging scam. At ano ba yung profile po ng tao na nai-scam? Ano ba ang kanyang profile sa buhay? Bakit tayo nai-scam? Tayo po yung mga tao na nangangarap ng maganda pero nauwi sa hindi maganda. Dreaming of something good but turns out bad. Ito po yung pangarap ng somehow na naloko at naloloko. Ano po yung profile nila? They want treasure in this life but it led to pressure. Pag hindi ka na binalikan, hindi ka na kumita, wala na. Panalangin ng success, pero ano po ang dulo? Failure. Nangangarap, hopeful, pero ang dulo po, frustration. Nafo-frustrate po tayo. At alam niyo po, madali pong maamoy kung ito po ay scam dahil ito po ay too good to be true. Masyadong maganda para naman makakuha tayo ng ganun. Double your money in 45 days. Masyadong promising, masyadong maganda. At ang tao po ay naniniwala somehow dito, may mga nadadali po ng ganito, may mga napapaniwala po ng ganito, sa kagustuhan po nating tayo po ay yumaman. Kaya po ang itatanong ko po ngayon sa inyo, gusto niyo po ba ng something good sa buhay? Do you want something good in your life today? 100% something good in your life today. Do you want it? Amen. And ito po ang papakita ko po, ito po ay 100% good for us. Ano po ang sabi ng Psalm 73 verse 28? But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God that I may declare all your works. Kung kanina po may too good to be true, ang salita ng Diyos at ang pangako ng Panginoon, ito naman ang too good not to believe. Masyadong maganda, masyadong marami ng pinatunayan para hindi tayo maniwala. Kaya kapatid, kung naniniwala ka sa Panginoon at sa pangako ng Diyos sa buhay mo, mangyayari yan. Kaya handa mong tanggapin ang pagpapala. Hallelujah. Amen. And before we start, can I encourage everyone to bow down their heads and we pray. Heavenly Father, today we are excited and eager to study your word. Holy Spirit, help us to understand every bit of this word. Tabihan mo kami ngayon, samahan mo kami, and accomplish your purpose upon this assembly, O Lord. Salamat. Mamaya, Panginoon, paglabas namin ng iyong tahanan, may baon kaming something good na pwede naming maipamuhay at maibahagi sa iba. Salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, minsan papalakpakan natin si Lord. Amen. And bakit pa po ba gusto po natin ng something good sa buhay? Nagtataka po ba kayo bakit ang default po natin, gusto natin maayos, gusto po natin maganda? Bakit po ba natin gusto ng something good? Kasi po sa creation, in Genesis chapter 1 verse 31, then God saw everything that He made, and indeed, it was very good. Alam natin na ang promotor at ang nagsimula ng maganda ay ang ating Creator. Kaya kung ikaw ay galing sa Panginoon, ikaw ay creation ni Lord, at alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, nangangarap tayo ng maayos, nangangarap tayo ng maganda sa ating pong buhay. At alam niyo po, sa atin pong buhay na to, sadyang maikli po ang buhay. Sa buhay niyo po, sa buhay natin, maikli lang.
At sa kabila ng kaiklian ng buhay, kukonti lang ang highlights ng buhay. No po? Ano po ba yung ibig ko pong sabihin? Ulitin ko po yung nasabi ko, maikli at kukonti pa ang highlights. Maikli na nga, konti pa ang highlights. And let me name a few. Ano ba ang isa sa mga highlight ng buhay? Ang graduation. Inaabangan po ng mga nag-aaral yan. No po? Nandyan po tayo sa studying phase ng buhay. At pag nakagraduate na, anong susunod na highlight ng buhay? Tayo po ay napopromote, nasa earning phase. Kumikita na ng pera, nagtatrabaho na. At pag nasa tamang edad na, no po, tayo po ay nagpapakasal. No po, the marrying phase, the marrying stage. And eventually, magkakaroon po ng anak. At ito po ang pangarap ng bawat magulang, satisfaction sa family, no po, the parenthood, the parenting stage. At ito po ang mga highlights ng buhay ng tao. No po. At pag nakita po natin, iilan lamang yan sa buhay, mas marami po yung mga non-highlighted sa buhay natin. Mas marami yung ordinary. Ano po yung word na nilagay ko po dyan? Mas marami po yung ordinary, non-highlighted days sa buhay natin. Kaya ang tendency ng tao, mag-isip, gumawa ng mabuti, maghanap ng mabuti. Tayo po ay naghahanap, nag-iimbento ng ikakabuti po natin. At ang ginagamit po natin sa paghahanap ng ikakabuti po natin, madalas ay ang ating puso. Kaya po ang sabi po ng mundo, naririnig po natin yan, kung ano ang laman ng puso mo, sundin mo. Yan ang sabi ng mundo. Pero may paalala po sa atin ngayon ng salita ng Diyos. In the book of Jeremiah, bakit hindi ko pala dapat pagkatiwalaan ang aking puso? Ano ba ang profile ng puso ko? Ano po ang sabi ng Jeremiah 17:9? The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Ano ang profile ng puso? Deceitful. Ano ba ang ibig sabihin ng deceitful? It's intentionally misleading. Ang default ng puso ay intentional kanyang lolokohin. Ang intention ng puso, ang meaning ng puso, intentional siyang ililigaw ka. Ito po yung default. Ito po yung default na puso ng tao. At ano pa po yung isang description sa kanya? Desperately wicked. Ano po yung ginamit po dito na word? Desperately, it means deep desire, passionate. Passion, saan siya passionate? Hindi maganda eh. Passionate siya sa wickedness, criminal mind. Ungodly and sinful. Kaya pag inelaborate po natin at inaral po natin pala ang original state, default ng ating puso, nakakatakot pagkatiwalaan ng puso na meron po tayo. Kaya pala, ang mga puso na to ay isinusuko sa Panginoon. Kaya pala ang puso ay ibinibigay sa Diyos. Bakit? Ano po yung sabi nung next verse? Sabi ng verse 10, But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. Kaya pala ang puso, para mapagkatiwalaan ng tama, dapat isinuko sa Panginoon. Pinapalab test natin ang ating puso kay Lord. Lord, paki-examine ang puso ko, baka selfish, baka madamot, baka magagalitin, baka mayabang, baka may mali akong motibo. Paki-examine ang aking pusong mali. Yun po pala ang pananaw po natin dapat sa ating puso. Isinusuko sa Panginoon. Kaya naalala ko po si David, in Psalms 139, sabi niya po dito, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there is any wicked way in me. And lead me in the way everlasting. Panginoon, paki-check naman po ang aking puso. Pakitignan po ang mga mali, ang mga kinatatakutan nito, ang mga agam-agam nito. Nais ko pong maging tama ang puso ko po sa inyo. Ito ang panalangin ni David. Bakit po natin gusto yun? Kasi po, when we please God, it is good for us. Pag binibigay po natin ang ating puso sa Panginoon, nalulugod si Lord, na isinusuko natin to sa Kanya, and eventually, siya ay napagpapala at ito po ay mabuti para sa atin. When we please the Lord, it is good for us. At naalala ko lang po, nung kami po ay maliliit, kami po ay nagre-reunion, nagsiswimming po kami kapag summer. Yung mga pinsan ko po ay tumalon sa pool sa kabilang banda.
Ayan. Nakita ko po yung pagtalon nila, gaya-gaya ko, tumalon din ako sa kabilang banda. Yung tinalunan ko pala, elevated pool. Pagtalon ko, hindi ako marunong lumangoy. Ako po ay nalunod, nagpapapadyak ako, hindi ako lumulutang. At sa taranta po ng mga nasa taas na pinsan ko, marunong po silang lumangoy. Pero hindi sila marunong sumagip. Magkaiba po pala yun. Hindi lang marunong ka dapat sumagip. Hindi ibig sabihin marunong kang lumangoy, marunong ka nang mag-rescue. Ano po ang nangyari? Pagtalon po nila, sama-sama po kaming nalunod. Bakit? May hinawakan ako sa muka. May hinawakan ako sa buhok. May hinawakan ako sa damit. Hinihila ko sila. Ako po ay nakahinga. Kasi sila naman yung nalulunod. Di ba? Ang bait, ano po? Bakit ko po ito ini-illustrate? Alam niyo po, sa buhay po natin, nangyayari po ito. Ito po yung default ng tao. Yung may mamatay na iba, okay lang, mabuhay ka lang. Yung makaloko ka ng iba, okay lang yun, basta kumita ako. Yung makaisa ako, kahit nalugi siya, nalungkot siya, nakagawa ako ng mali, basta ako okay. Hindi po pala gusto ng Panginoon yun sa ating buhay. Wickedness. Ano po ba ang sabi ng Bible pag may ganun pala tayong pag-uugali? Wickedness. Ano po ang sabi ng Isaiah 57 verse 20 to 21? But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, says my God, for the wicked. Ang hirap po pala ng ganung takbo ng puso. Mag-iisip ng hindi maganda para okay siya, mali pala. At walang kapayapaan ang tao na ganun ang puso. Kaya po ano po ang sabi? When we assume goodness in doing wickedness, expect less with restlessness. Wala po tayong pupuntahan at wala pong kapahingahan ang tao pong nananatili sa kamalian ng puso. Kaya po, tayo po, nag-iisip po tayo ng good sa ating family, gusto po natin ng maayos, gusto po natin ng magandang buhay. Sino po ba ang nag-iisip nito? Unbeliever lang ba ang nag-iisip nito? Mga tao lang ba na hindi kinikilala ang Diyos ang nag-iisip nun? Yung susunod na verse po natin, siya po ay worshiper, siya po ay Levite ni Lord, kasama po siya ni David, isinulat niya po ito, si Asaph, sabi po ng Psalm 73 verse 1, ito ang napansin ni Asaph. Truly God is good to Israel, to such as are pure in heart. Ito ang kanyang testimony. Ang buti ng Panginoon sa mga taong tama ang puso. Ito, tinetestify niya. Ito ang kanyang observation at ito ang kanyang tinetestify sa verse 1. However, punta tayo ng verse 2, meron siyang dinuktong sa kanyang testimony. Meron siyang word na ginamit, but as for me, my feet had almost stumbled, my steps had nearly slipped. Ano po ba yung ibig sabihin po ng as for me? Ito po yung kanyang naging take sa buhay. Ano po ang ibig sabihin ng take? As for me, sa Tagalog, para sa akin. Ano ba ang mga take natin sa buhay when we have this take? This is what we trust. This is what we adapt. This is what we keep. And this is what we embrace. This is our take. Ano po yung ibig sabihin nito? Bakit po natin ito pinag-uusapan? From the testimony of Asaph, nakita ko ang buti ng Diyos. Pero para sa akin, sa atin pong mga Christians, may kanya-kanya po tayong take. Pwede ko po bang makita ang mga kamay na naging mabuti ang Diyos sa kanyang buhay? Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Lahat tayo ginawa ng Panginoon ng kabutihan. Pero ito na po, may kanya-kanya po tayong take. May mga tao na ang take, Panginoon, ang buti mo sa buhay ko. Manatili kang mabuti sa buhay ko, Panginoon. Mananatili din ako sa gantong buhay. May mga ganong take ang tao. Manatili kang Diyos, manatili ka sa kabutihan mo, Panginoon, mananatili ako sa ginagawa ko ngayon. I do not care if it is right or wrong, whether it is good or bad. Remain kung sino ka, Panginoon, sa buhay ko, pero ako mananatili akong ganito. Meron naman, ibang tao, ang kanyang take, Panginoon, napakabuti mo sa buhay ko. Kaya nakakahiya naman kung wala akong gagawin.
Baka meron akong pwedeng gawin at isipin ko, paano ba ako makakapagsukli sa'yo? No po, naririnig po natin yan sa ating mga pastor. Paano ba ako makakabawi-bawi man lang sa'yo? Ito ang take ko. Hindi pwedeng mabuti ka lang. Gagawa ako ng mga bagay at magiging intentional akong isipin ang mga makakapagpangiti sa'yo. Take. Ang Diyos ay mabuti sa lahat, pero hindi lahat ay may take na maganda sa kabutihan ng Diyos. Kaya ano ba ang take ni Asaph? Tuloy po natin. Ano ba ang kanyang take? Honest siya sa kanyang sinusulat at may makukuha po tayong lesson sa kanyang sinusulat. Ang sabi niya, "But as for me, my feet had almost stumbled." Inaamin niya, para sa akin, nakita ko yung kabutihan ng Diyos. Pero madalas sa buhay ko, I'm losing my balance. Nawawala ako sa wisyo. Nalilito ko sa tamang pipiliin ko. Ano po ba yung losing the balance po sa ating buhay? At kung ito po ay ipe-personal po natin, saan ba tayo minsan nahihirapan balansehin ang buhay? No po, nalilito po tayo sa ating purpose. Nalaman po natin ang ating purpose. At meron ka namang pangarap. Alam mo na yung purpose mo ngayon, pero iba yun sa pangarap mo. Nalilito tayo kung sino ang susundin natin. Nalilito tayo sa commitment at sa opportunity. May commitment ka, pero may nag-open ng opportunity. Ano ba ang tatayuan ko dito? Nalilito tayo sa ministry at may mag-open na greener pasture. Nalilito tayo, saan ba ako lulugar? At ang mahirap pong magkabangga, no po, nalilito tayo kung tatayuan ba natin si Lord o ang money. Nalilito po tayo sa sacrifice o sa compromise. And somehow, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, just like Asaph, we're losing our balance and we are trying to juggle things. Ano ba ang tama? Ano ba ang matimbang? Saan ba ako pwedeng pumuesto? Ano ba ang makakapagpalugod sa Diyos? Yun ba lagi ang matimbang sa aking buhay? Ano ba ang ating take? Ito po yung mga naisulat ni Asaph. At tuloy ko po yung kanyang sinasabi. Ano sabi niya? My steps had nearly slipped. Ano po ba yung nearly slip? Yung ako ay hindi naman tumumba, pero munti ka na. Sa Tagalog po, sa Christian term, ako'y munti ka ng matisod. This is my unguarded moment. Marami po tayong mga unguarded moments sa buhay. Yung galit na galit ka, nakapagsalita ka ng hindi maganda, nakapagdesisyon ka ng wala ka sa tamang pag-iisip. May mga unguarded moments po ang bawat isa sa atin dito. At ano ba ang itsura po ng nearly slip? Ano ba ang itsura ng nearly slip sa mga nagbabasketball? Ako po, hindi po ako ganun kataas tumalon. Pero nung ako po ay na nearly slip, natapilok, masakit po ito. Ang hirap ihakbang, hindi ka makakalakad ng diretso. Nearly slip moment sa ating buhay. And alam niyo po, nung inaaral ko po ito, binalikan ko po yung salitang nearly slip. Marahil lahat po tayo ay may alaala ng mga slippery moment natin. Yung mga muntikan ka ng umayaw. Yung mga muntikan ka ng tumigil. Yung mga muntikan mo ng ituloy. Ayoko na. Naaalala nyo pa po yung mga muntikan na yun? At pag naaalala nyo yung mga muntikan na yun, at nakikita nyo po kung nasan tayo ngayon, nandyan ka pa rin, nakaupo ka pa rin. Ako, may mga nearly slip moment din po ako. Pero eto po ako, salamat sa Panginoon, ginagamit ako ng Diyos ngayon, nandyan ka ngayon, nakakapaglingkod ka ngayon, nakakapagsimba ka ngayon. Pag naaalala ko yung nearly slip, ang tawag ko doon, grace of God in my life. Naaalala ko at naaalala natin, kaya tayo nandito pa rin hanggang ngayon at napagpapatuloy ang buhay dahil lang sa grasya ng Panginoon. Naiisip natin, Panginoon, salamat, oo nga no, ang tindi ng mga pinagdaanan ko ng mga nakaraang linggo, araw, buwan, pero nakaalpas, nakalagpas. Hindi dahil magaling ako, hindi dahil napagtagumpayan ko sa sarili ko, sinamahan mo kasi ako at pinaboran mo kasi ako. Natapos tuloy. Nalagpasan ko tuloy dahil sa pagsama ng Panginoon. At ano pa po yung sabi po dito? Talon po tayo ng verse 3. For I was envious of the boastful. And I think it's an instinct. Nagseselos tayo, naiinggit tayo, but bakit ba siya ganyan? Ano po yung next line na sinabi niya? When I saw the prosperity of the wicked,
Bakit ba sila pinagpapala? Why do ungodly people prosper? Bakit ako, Panginoon, naglilingkod, sumasamba, maayos sa'yo? Bakit siya? Minsan may ganun po tayo. Hindi lang po natin na-articulate, but nasa subconscious thought natin. Bakit siya walang Diyos? Panginoon, bakit mo ka siyang pinagpapala? Ako, anak mo. Minsan po may mga tanong po tayong ganun. And kung ganun din po ang tanong nyo ngayon, sasagutin niya po yan mamaya. Teka lang. Kung may tanong po tayong ganun, ano po yung kanyang dinuktong? When I thought how to understand this, iniisip kong pilit Ito ang kanyang personal mind, it was too painful for me. Habang pinipilit kong i-figure out, ba't ganun? Ba't parang mali? Ba't parang hindi patas? Nasasaktan ako, parang hindi fair. Nasaan ang justice? Diba? Yan po ang hinihingi natin. Pero ano po ba yung realization ni Asaph po dito? Next verse, ano po ang sabi? 17, until I went into the sanctuary of God. Nung ako ay napunta sa sanctuary ng Panginoon, a place of refuge, whether it is a physical worship service or spiritual state, nung ako ay napunta sa presensya ng Panginoon, nalaman ko, then I understood their end. Ano po yung sagot? Kung minsan po sa ating buhay, iniisip po natin, bakit parang gano'n? Ba't sila okay, tayo anak ng Diyos? Parang hindi okay. Ito po ang sagot dyan. Hindi pa tapos ang buhay at hindi pa tapos ang laban. Magkikita-kita tayo sa dulo at ang mga wicked at ang mga hindi sumusunod sa Panginoon, hindi natin makikita sa dulo dahil iba ang ruta ng mga sumusunod sa Diyos, iba ang ruta ng mga nananatili sa Diyos. Kaya tanungin mo yung katabi mo, magkikita tayo sa dulo ha. Ayan. Dahil ang dulo ng lahat ng ating pinagdadaanan, pag nanatili ka sa Diyos, ay katagumpayan at pagpapala. Ito ba? Mukha lang parang pantay ngayon. If I may say that word. Mukha lang parang pantay. Mukhang parang walang distinction. Yung simula, yung gitna, mukhang parang walang difference. Pero teka lang, hindi pa tapos ang boxing, hindi pa tapos ang laban. Sa dulo, magkikita-kita, makikita natin at masasabi natin, salamat na natili ako sa presensya ng Diyos. Salamat na natili akong sumasamba kahit masakit. Salamat na natili akong naglilingkod parang kahit na may nangyayaring problema sa pamilya ko. Salamat dahil nanatili ako sa iyo, Panginoon. Sa dulo, makakapagpasalamat tayo dahil sa totoo lang, nasa atin ang huling halakhak, ang mga taong nasa Diyos. Pwede tayong tumawa sa dulo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-smile ka na. Ayan. Diba ba? Baka may pinagdadaanan yung ating katabi ngayon. Kaya, ano po ang sabi ng verse 28? No po? Talon po ako ng verse 28. But it is good for me to draw near to God. Kaya po, ano ba ang usapan natin ngayon? What is good for us? Ano ba ang maganda para sa akin? Yung totoong maganda ha, hindi yung scam. Yung totoong maganda. What is good for us? Draw near to God. Bakit ako lalapit sa Panginoon? Hindi naman ako lalapit kasi mag-gate crush ako. Nakakahiya namang lumapit kung mag-gate crush ako. Buti na lang, mayroong verse sa Bible. Hindi ka lalapit dahil gusto mo lang, iniimbitahan ka niya. Ba't ka hindi lalapit? Sabi ng Matthew 11:28, come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Iniimbitahan tayo ng Panginoon. It is good for us to draw near to Him. Kaya lumalapit po tayo sa Panginoon. At ano po ang sabi po dito? Sa buhay po natin, sa paglapit natin sa Diyos, marami po tayong mga hinahanap. Naghahanap tayo ng kagalingan, naghahanap tayo ng kaligayahan, yung iba sa atin naghahanap ng partner sa buhay, naghahanap ng trabaho. Alam niyo po, meron pong, sa akin lang naman po ito, para sa akin lang naman, meron pong isang salitang Tagalog po sa work, na parang hindi maganda pag tinagalog. Alam niyo po yung term nating mga Pilipino, hanap buhay. Parang hindi appropriate, parang hindi maganda. Bakit? Sa totoo lang po, hindi natin masusumpungan ang tunay na buhay sa trabaho lang.
Kaya kung ang buhay po natin ngayon ay ang ating trabaho, habang buhay tayong maghahanap ng buhay dahil ang totoong buhay ay na kay Jesus lamang. Diba? Yun lang ang totoo. Dito ko pala makikita yung tunay na buhay. Kaya yung mga nagtrabaho ng matagal, don't get me wrong, hindi po masamang magtrabaho. No po? Ito po ang ating part para pagpalain tayo ni Lord. Pero sa totoo lang, kahit anong promotion na titulo yan, hindi pwedeng ito ang definition ng buhay. Ang buhay ko ay nasa Panginoon at mahahanap ko ang buhay sa Panginoong Jesus. Kaya ano po ang sabi? Hanap buhay? Hindi. Nahanap ko na ang buhay. Na kay Lord ang buhay. Kaya ano po ang sabi ng John? Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Ano po ang sabi ng John 6:33? For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. For the bread of God. Ang ganda po nitong verse po na to, no po, at alis lang po ako dito saglit, daling ko po kayo dito, no po. For the bread of life. Tayong mga Pilipino, nakaka-relate po talaga tayo sa tinapay. Mahilig po tayo sa tinapay sa umaga, no po. Iba po nagkakanin pero mas maraming nagtitinapay. Ano po yung tinapay sa tunay na buhay natin? No po, ito po yung ating almusal. Pero spiritually speaking, yung pang-araw-araw po nating tinapay. And if I may spiritualize the bread, sana po hindi natin nakakalimutan po yung Bible reading natin. Ito po yung pang-araw-araw. Bakit ba tinawag na daily bread? Kasi pag inimbak mo yung tinapay sa kabilang umaga, sa susunod na umaga, tumitigas na yon, inaamag na yon. Ang ganda ng reflection natin doon, ang tinapay at ang pangako ng Panginoon ay bago bawat umaga. May sinabi siya sa kahapon, may sinasabi siya ngayon, may sasabihin siya bukas, may sasabihin siya sa susunod na araw. Kaya kapatid, huwag mong kakalimutan ng tinapay na yan. Dahil mas masarap yan kaysa sa tunay na tinapay na kinakain natin. Amen. Our daily bread. No po? Kaya ano po ang sabi po dito ni Asaph? I have put my trust in the Lord God. Ibinibigay ko na sa iyo ang aking tiwala. And you know the verse? Ano ang sabi dito? Trust in the Lord. You know the verse? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Alam po natin ito. At ang tanong po, lubusan na po ba tayong nagtitiwala sa Panginoon? At alam niyo po, lately, mas naiintindihan ko po itong verse na to, no po. Habang po tayo ay nagtatry mag-figure out na mga bagay-bagay po natin sa buhay. Minsan nauubusan po tayo ng lakas. Iniisip po natin yung alam nating wala naman tayong magagawa. Alam niyo po, isipin po natin yung may pwede tayong gawin at sa mga bagay na hindi na po natin kontrolado, nandyan ang Diyos para kausapin natin. Trabaho natin na magtiwala sa Kanya at ang Lord, ang trabaho niya sa atin ay sagutin at pagpalain tayo sa ating mga pagtitiwala sa Kanya. Kaya we have to trust God. Di po ba? Stop controlling things. Marami pong uncontrollable sa buhay. But it is good for us to trust in the Lord. And what's good for us? Finally, what's good for us? That I may declare all your works. No po? Ano ba ang maganda po sa atin? No po? We have to declare the works of the Lord. Kaya po, naalala ko po nung pandemic, ano po, nung 2021, ako po kasi ay lumalabas ng bahay sa amin dahil senior po ang aking mga magulang. No po? Ako po yung lumalabas, nagpupunta po ako sa Mercury. Alam niyo po, meron po akong nakatabi, nasa unahan ko po siya. May face shield po siya, may face mask. May nakasulat po sa taas ng kanyang face shield. No po? Ako po ay pastor na noon. No po? May nakasulat. At hindi po ako makapagpigil, pinilit ko po siyang silipin. At alam niyo po yung nakasulat, ito po. Jesus Christ is our Savior. At hindi po ako nakapagpigil, tinanong ko po siya, sabi ko, Tatay, bakit po nakasulat yan sa face shield nyo? Bakit nyo po naisipang isulat yan? Sabi niya sa akin, ang hirap-hirap na ngayon magsalita, ang hirap magbahagi ng salita ng Diyos. Punong-puno tayo ng limitasyon. For sure, pag nabasa yan ng mga makakaharap ko, makikilala nila ang Panginoon. Habang ini-explain niya po yun, gusto ko pong lumubog. Parang, ako po yung pastor, hindi ko naisip yun. Hindi ko po siya nagawa. Buti pa siya nagawa niya. What's good for us?
we have to declare the works of the Lord. Maganda po para sa atin yun. Dahil pag napiplease si Lord, hindi mahirap sa Panginoon ang mag-blow out. Pinagpapala ka niya, sinasamahan tayo ng Panginoon. And I want to end this on a high note. No po? Gusto ko po itong tapusin ng masaya tayo lahat. No po? Bakit? Ano po yung dapat nating ikisaya dito sa tatlo na to? Ito po, kung ikaw ngayon ay may pinagdadaanang hindi maganda, kung ikaw ngayon ay nasa gitna ng pangyayari na mahirap ingiti, ito po ang aking itatapong tanong. Nagmamahal ka ba sa Diyos? Pwede ko bang makita yung mga kamay na nagmamahal kay Lord? Yung dinidesisyonan siyang magmamahal pa rin ako kay Lord? Amen? Kung ikaw yan ngayon, kapatid, ang verse na to ay para sa atin pala. Pag meron kang pinagdadaanan ngayon, hindi maganda, nagmamahal ka naman kay Lord, okay, ano ang sabi ng Romans 8:28? And we know that all things, good or bad, pangit, masaya, nakakalungkot, good or bad, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kung ikaw yan ngayon, kapatid, mahal mo ang Panginoon, lahat ng mga pangit ngayon, hindi mananatiling pangit yan. Gaganda yan sa dulo. Huwag kang bibitaw sa Panginoon. Magpupuri ka at sasamba ka dahil pinapakinggan ka ng Panginoon. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo ngayon? And can we reflect the goodness of God in our lives? What is good for us? Ano ba ang maganda para sa amin, Panginoon? Gusto naming sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon. And as the worship team ushers us to worship today, can we just worship and pray to God? Pwede ba tayong sama-samang manalangin at magpuri sa Panginoon? Hallelujah.